Nasa terminal na ng bus si Lulu, dala ang kanyang maleta, nang tumawag ang kanyang asawa, at nag-utos na kanselahin niya ang kanyang biyahe agad-agad. Dahil sanay sumunod, pumunta siya sa ticketing booth para ipakansel ang ticket. Pero may narinig siyang isang bagay na tila imposible. May ibang tao na raw na nakasakay gamit ang ticket niya. Pakiramdam ni Lulu ay biglang nawala ang lupa sa kanyang kinatatayuan. Bago tayo magsimula, i-comment nyo naman kung saan nyo kami pinapanood. Sana ay magustuhan ninyo ang kwento natin ngayon. Nakaupo si Lulu sa kusina. Pinagmamasdan kung paano unti-unting nagliliwanag ang langit mula sa bintana. 5:00 ng umaga. Sa ibabaw ng mesa ay may isang tasa ng malamig na kape. Sa gilid nito ay may isang matibay na karton na folder na nakatali ng rubber band. Sa loob nito ay ang kanyang mga pinakamagandang sketch. 12 pahina na pinili niya sa loob ng 3 gabi. Mula sa isang salansan na itinatago niya sa itaas ng aparador, sa likod ng isang lumang kahon ng sapatos. Hindi kailanman naghahalongkat doon si Ronaldo. Wala siyang pakialam sa mga bagay na lampas sa kanyang paningin. Maliban na lang kung may kinalaman ito sa pera o sa pagkontrol. Nasa pasilyo ang kanyang maliit na maleta na may gulong. Nabili pa bago sila kinasal. Inihanda ito ni Lulu noong gabi habang nasa trabaho si Ronaldo. 2 blusa, maong na pantalon, palda, mga damit panloob, kikay kit, at charger ng cellphone. Ang daling nagkasya ng lahat, kaya medyo nakaramdam siya ng kaba. 15 taon ng pagsasama. At ang maleta ay hindi man lang napuno, kumpara noong minsang nagbakasyon sila ng 1 linggo. Tumayo siya, itinapon ang kape, at hinugasan ang tasa isang nakasanayan na. Hindi kinukonsinti ni Ronaldo ang maruruming hugasin. Hindi niya matiis kapag tabingi ang pagkasampay ng tuwalya. Hindi niya matiis kapag nakikipag-usap si Lulu sa telepono sa isang kaibigan ng higit sa 10 minuto. 1 oras ka na sa telepono. Wala ka na bang ibang magawa? May mga kailangang gawin si Lulu. Tinatawag niyang walang kwenta ang pagguhit ni Lulu. Hindi dahil sa kasamaan ng ugali, tulad ng lagi niyang pinapaliwanag, kundi dahil sa pagiging tapat daw niya. Lulu, intindihin mo sana. Hindi ko gustong saktan ang damdamin mo. Pero sabihin mo nga, sino ba ang makikinabang dyan? Nakita mo ba kung ano ang binibili ng mga tao? Nakita mo ba kung sinong mga artist ang nagkakaroon ng exhibit? Ibang level yon. Ikaw? Yang mga bulaklak na watercolor. Sino naman ang magbabayad para dyan? Sinasabi niya ang lahat ng ito sa mahinahong boses. Walang halong sigaw. Minsan hinahaplos pa niya ang kamay nito. At iyon ang nagpapalala ng lahat. Dahil kung sumigaw siya, pwedeng magalit si Lulu. Pero kapag may kumakausap sa'yo, nang mahinahon, na may tono ng isang nag-aalalang doktor, mapapaisip ka, baka nga tama siya. Ilang taon nang ganoon ang iniisip ni Lulu. Gumuguhit siya sa gabi kapag nakatulog na si Ronaldo sa sofa sa harap ng TV. Pupunta siya sa kusina. Bubuksan niya ang maliit na lampshade. Ilalabas ang mga lapis. At magtatrabaho hanggang sa bumigat ang kanyang mga talukap. Ginuguhit niya ang mga looban ng kanilang barangay. Ang mga pasukan ng mga lumang apartment. Ang mga mukha ng mga tao sa LRT. Ang mga pusa sa bubungan. Ang mga kamay ng mga matatandang tindera sa palengke. Bawat piraso ng papel ay itinatago niya. Sa tuwing nagtatago siya ng drawing sa folder, pakiramdam niya ay may itinatago siyang ninakaw na bagay. Minsan, nakakita si Ronaldo ng isang sketch. Naiwan ito ni Lulu sa ibabaw ng pasamano sa likod ng kurtina. Isa itong iginuhit na matandang babae na nagbebenta ng sari-saring halamang gamot sa labas ng istasyon ng LRT. Napakadetalyado. Ang mukha, ang mga kulubot, ang mga daliring nakahawak sa mga dahon. Ang tingin na pagod ngunit matapang. Ano to? Tanong ni Ronaldo. Hawak ang papel gamit ang 2 daliri na tila may hawak na resibo ng iba. Drawing ko, sagot ni Lulu. Para saan? Wala lang. Binaligtad ni Ronaldo ang papel, bumuntong hininga, at ibinaba ito sa mesa. Lulu?
43 anyos ka na. Hindi ba dapat itigil mo na to? Kumuha ka na lang ng short course sa accounting kahit paano may mapapala ka. Tahimik na itinago ni Lulu ang drawing at hindi na muling nag-iwan ng kahit ano sa paningin nito. Pero ang pinaka nakakapagtaka ay nangyari pagkatapos niyon, 6 na buwan pagkatapos ng pag-uusap na iyon. Aksidenteng nakita ni Lulu sa screen ng nakabukas na laptop ni Ronaldo ang isang email na naka-address sa isang nagngangalang Cheryl. Pumunta sa banyo si Ronaldo at naiwan ang laptop sa ibabaw ng mesa sa kusina. Sa email ay may picture ng kanyang sketch ang eksaktong drawing ng lola na nagtitinda ng halamang gamot at ang caption sa ilalim ay, "Panibagong idea. Tingnan mo to, baka magamit sa serya ng mga poster. Pag-usapan natin ang presyo." Binasa ito ni Lulu at isinara ang laptop. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa nalaman niya. Kaya ginawa niya ang lagi niyang ginagawa. Wala. 3 taon ang lumipas. Walang nagbago. Sa totoo lang, may isang nagbago. Tumigil na. Sa pag-iyak si Lulu. Dati, madalas siyang umiyak. Sa gabi, sa loob ng banyo. Minsan nakatayo lang sa harap ng bintana. Kapag umaalis si Ronaldo papuntang trabaho, kinalaunan, natuyo ang mga luha niya. Hindi dahil gumaan ang pakiramdam niya, kundi dahil may isang bagay sa loob niya na tumigas. Kumbaga sa luad na napabayaan, nang matagal na hindi naluto, at kusang natuyo, marupok ngunit matigas. Sa ganitong estado niya nakita ang isang anunsyo, para sa isang art residency 3 buwan sa isang probinsya. May sariling studio, libreng tirahan, maliit na allowance, kailangan ng portfolio, at personal na interview. 4 na beses binasa ni Lulu ang mga kondisyon. Isinara ang tab. Binuksan muli. At saka nag-fill up ng application. At nagpadala ng 6 na scanned na sketch. Mabilis ang tibok ng puso niya na para siyang tumatawid sa EDSA. Ang sagot ay dumating pagkalipas ng 3 linggo. Dear Luwalhati Villanueva, ikinagagalak naming ipaalam na pumasa ang iyong application sa initial screening. Inaanyayahan ka namin sa isang personal na interview. Nakasulat din ang petsa, address, at listahan ng mga dokumento. Binasa muli ni Lulu ang email habang nakatayo sa pasilyo. Hawak ang cellphone gamit ang 2 kamay. Mabilis siyang nag-log out at nag-check. Imposibleng makita ni Ronaldo ang notification. In-off na niya ito sa lock screen 1 taon na ang nakakalipas. Pero may nakalimutan siya. Minsan, inaayos ni Ronaldo ang email niya ng personal. Tinulungan daw siya para mas mapadali ang buhay niya, sabi nito noon. Gumawa siya ng shared account at inilink ang kopya nito sa sarili nitong cellphone. Matagal na itong nakalimutan ni Lulu. Hindi ito nakalimutan ni Ronaldo. At nababasa niya ang lahat. Hindi nagpahalata si Ronaldo. Walang itinanong. Pero nang gabing iyon sa hapunan, kakaiba ang bait niya. Ipinaglagay pa niya ng ulam si Lulu, nilagyan ng tubig ang baso, at tinanong pa kung kumusta ang araw nito. Naalarma si Lulu, dahil ang kabaitan ni Ronaldo ay hindi kailanman simpleng kabaitan lang. Palaging may nakatagong dahilan. Sa mga sumunod na araw, pinagmasdan niya ito. Nakita niyang kinukuha ni Lulu ang mga drawing album mula sa itaas ng aparador. Tinitingnan ang mga sketch, at umuupo sa gabi. Hawak ang lapis para pakinisin ang mga linya. Wala siyang sinasabi. Pinapanood lang niya ito mula sa pinto, at ngumingiti ng may pahiwatig na nagpapabaligtad sa sikmura ni Lulu. Naintindihan ni Ronaldo ang lahat. Kung pupunta si Lulu sa residency, magkakaroon siya ng studio, oras, at katahimikan. Hindi na siya guguhit sa madaling araw ng patago, kundi ng malaya, kasama ng mga taong magsasabi sa kanya ng bagay na hindi niya kailanman sinabi na may talento siya. Kung maipapakita sa publiko ang mga gawa niya, siguradong may makakakilala sa mga sketch na ipinapasa niya kay Cheryl. Mga tanong, paghahambing, mga pagkakataon ng kanyang tahimik na panloloko ay guguho. Nagpasya siyang kumilos, hindi sa pamamagitan ng pagbabawal. Kapag pinagbawalan niya ito, baka sumagot si Lulu, baka umalis at ibagsak ang pinto. Iba ang gusto ni Ronaldo.
Gusto niyang ang mismong residency ang tumanggi kay Lulu para umuwi itong wasak at maniwala na nawala ang lahat dahil sa sarili nitong kawalan ng kakayahan. Sa ganitong paraan, mananatili ito sa kanya habang buhay. Sa araw ng biyahe, nagising si Lulu bago pa tumunog ang alarm. Tulog pa si Ronaldo o nagtutulog-tulugan. Nagbihis siya, kinuha ang maleta, ang folder, ang bag na may mga dokumento, at tahimik na lumabas ng apartment. Sa labas ng pasilyo, amoy alimuom, at amoy ng nilulutong pares ng kapitbahay. Maginaw sa labas. Isang maulap na umaga. Mga unang biyahe ng jeep. Mga bakanteng upuan sa labas ng building. Nagbook si Lulu ng taxi. At nagpahatid sa terminal ng bus sa Cubao. Pagdating niya sa terminal, marami na ring tao. Pumunta si Lulu sa electronic board. Hinanap ang biyahe niya. At kinumpirma ang oras. 20 minuto na lang bago mag-boarding. Umupo siya sa isang bakal na upuan, malapit sa Bay 3, at inipit ang maleta sa pagitan ng kanyang mga binti. Ipinatong niya sa kanyang hita ang folder ng mga sketch. Hawak ito ng 2 kamay na parang isang sanggol. Tumunog ang telepono ng 10 minuto na lang bago tawagin ang mga pasahero. Lumabas sa screen ang pangalan ni Ronaldo. Tiningnan ni Lulu ang pangalan, tapos ang board, tapos ang telepono, at sinagot. Lulu, nasaan ka? Hindi galit ang boses niya. Mas malala pa doon kaawa-awa, putol-putol. May mga paghinto na parang hirap na hirap siyang magsalita. Nasa terminal. Sinabihan na kita. May biyahe ako. Lulu, makinig ka. Masama talaga ang pakiramdam ko. Kaninang umaga pa naglalaro ang BP ko. Sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ako makabangon. Kailangan kita dito sa bahay. Ronaldo, tumawag ka ng ambulansya. Ayoko ng ambulansya. Ikaw ang kailangan ko. Asawa kita. O wala na ba akong halaga sa'yo? Katahimikan. Nakatingin si Lulu sa board kung saan kumikislap ang numero ng kanyang bus. Lulu, pakiusap. Umuwi ka na. Masama talaga ang pakiramdam ko. Seryoso to. Mag-taxi ka na. At umuwi ka ngayon din. Kailangan kitang nasa tabi ko. Hindi ko kayang mag-isa. Alam mo namang hindi ko kayang mag-isa, di ba? Paliit ng paliit ang boses niya. At nakilala ni Lulu sa boses na iyon ang parehong tono na lagi namang gumagana. Hindi isang utos, hindi isang pananakot, kundi ang mababa at basag na tono. Hindi ko kaya pag wala ka. Na para bang guguho siya nang wala ito. Na para bang siya ang tanging pader na nagpapanatiling nakatayo rito. At sa tuwing mararamdaman ito ni Lulu, naisip niya na kung aalis siya, babagsak ito at siya ang masisisi. Tumayo si Lulu, gumulong ang maleta sa sahig. Naglakad siya papunta sa ticketing booth para magpa-cancel. Hawak ang telepono sa tainga. Naririnig ang paulit-ulit na sinasabi ni Ronaldo. Salamat, mahal ko. Salamat, at nandyan ka. Alam mo namang wala ako kung wala ka. Maikli lang ang pila sa booth. 2 tao lang. Pangatlo, si Lulu. Itinago niya ang telepono sa bag at inilabas ang kanyang ID. Medyo nanginginig ang mga kamay niya. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa loob-loob niya. May humihila sa kanya pabalik sabay. Sa bus. Sa 12 sketch sa loob ng folder. Pero mas matimbang ang nakasanayang pagsunod. Turno na niya. Sa likod ng salamin ay may isang babaeng nasa 50 anyos. May salamin na may chain at maikling buhok. Sa harap niya ay may plastic cup ng kape at isang lumang logbook. Papakancel po sana ng ticket, sabi ni Lulu. Iniabot ang ID sa maliit na butas ng salamin kasama ang cellphone, kung saan nakadisplay ang e-ticket o QR code. Kinuha ng empleyado ang mga dokumento, tiningnan ang screen, may TNP. Kumunot ang noo, nag-type ulit, bahagyang inikot ang monitor, at tiningnan siya sa ibabaw ng kanyang salamin. Ma'am, ginamit na po itong ticket na ito para makasakay. Ano? Na-scan na po ang ticket. Nakalog na po na nakasakay na ang pasahero. Hindi na po pwede i-refund o i-cancel. Napakurap si Lulu.
tiningnan ang cellphone, tapos ang ID, tapos tiningnan ulit ang empleyado. Teka, paanong nascan? Nandito ako sa harap nyo. Ito ang ID ko. Wala pa akong sinasakyan. Nagkibit balikat ang empleyado. Ito po ang nakikita ko sa sistema. Nagamit na ang ticket. Nascan ang boarding 20 minutes ago. Baka may error. Pakicheck nga pong mabuti. Nag-verify ang empleyado. Nag-verify ulit. Hindi nagbago ang resulta. Nascan na ang ticket. Nakasakay na sa bus ang pasahero. Nakablock na ang refund. Umalis si Lulu sa booth at tumawag sa customer service. Naghintay siya ng 4 na minuto habang may tumutugtog na hold music. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa ahente. Hiningi nito ang ticket number, ID number, petsa, at bayahe. Pagkatapos ay nanahimik ito ng matagal. Pagkatapos ay sinabi nito, "Ayon sa aming records, naging normal naman po ang boarding gamit ang inyong ticket. Nascan po ang ticket at nasa loob na ng bus ang pasahero. Pero wala po ako sa bus, nasa terminal ako. Pwede po kaming gumawa ng report at i-forward sa kinauukulang departamento." Hindi na hinintay ni Lulu na matapos ang sasabihin nito. Tumakbo siya papunta sa boarding gate, sumiksik sa mga taong may mga bag, maleta, at mga bata. Tumutunog ang kanyang sapatos sa semento. Nakarating siya sa Bay 3 at nakita ang bakanteng espasyo kung saan nakaparada ang bus kanina. Nakaalis na ang bus 4 na minuto ang nakakalipas. Tumayo si Lulu sa gilid ng bangketa at tumingin sa exit ng terminal, kung saan naglalaho ang mga bus pagliko sa kanto. Nakadikit sa kanyang dibdib ang folder ng mga sketch. Naiwan ang maleta niya malapit sa booth. Umihip ang hangin sa bukas na terminal. Dala ang amoy ng diesel at mainit na aspalto. Dahan-dahan siyang bumalik sa upuan. Umupo, inilapag ang folder sa gilid, kinuha ang telepono at tiningnan ang screen. Walang bagong message mula kay Ronaldo. Walang tawag. Walang nagtatanong kung, "Pauwi ka na ba?" Tahimik. Isang napakapamilyar na katahimikan. Laging nananahimik si Ronaldo kapag nakuha na niya ang gusto niya, at doon naintindihan ni Lulu. Hindi biglaan, hindi parang sampal, kundi parang tubig na unti-unting umaapaw. May sumakay sa bus gamit ang ticket niya. May kumuha ng QR code niya. May pumasok sa turnstile kapalit niya. At ang taong iyon ay hindi pwedeng kung sino lang, dahil kailangan alam nito ang numero ng bus, ang upuan, at hawak ang e-ticket. Lahat ng iyon ay nasa email niya, sa mismong email na inilink ni Ronaldo sa sarili nitong cellphone para mapadali ang buhay niya. Nakaupo si Lulu sa terminal. Mahigpit na hawak ang telepono, hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko ng daliri. May dumaang babae kasama ang isang bata. Kumakain ng sorbetes ang bata, at tumutulo ito sa sahig. Sa isang banda, inanunsyo ang pagdating ng isang bus. Nag-aagawa ng mga kalapati sa isang tirang pandesal, sa ilalim ng katabing upuan. Hindi siya tumawag kay Ronaldo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon. Hindi niya ito tinawagan para tanungin kung anong nangyayari. Para makinig sa paliwanag. Para bigyan ito ng isa pang pagkakataon na baligtarin ang lahat dahil alam niya na kung tatawag siya, may sasabihin ito para pagdudahan na naman niya ang kanyang sarili. Sasabihin nitong nagkataon lang na nagloko ang system, na siya mismo ang may kasalanan dahil hindi siya dumating sa oras para sumakay at maniniwala siya dito, tulad ng lagi niyang ginagawa. Tumayo si Lulu, dinala ang maleta sa mga booth, at pumila sa ibang linya, ang linya ng bilihan ng tiket. "Isang tiket po sa susunod na biyahe papunta sa parehong destinasyon," sabi niya. "May biyahe po in 2 hours and 10 minutes, sagot ng empleyado. Kahit aircon o ordinary. Kahit ano na. Binili niya ang tiket. Bumalik sa parehong upuan at naghintay. Nasa hita niya ang folder. 12 sketch. Ang lola na may mga halamang gamot. Ang looban na may mga sampayan, ang pusa sa bubungan, ang bata na may bisikleta sa dulo ng garahe, ang babae sa bintana, sa 5th floor lahat ng ginuhit niya, ng patago tuwing madaling araw, na parang gumagawa siya ng krimen. Hinagod ni Lulu ng kanyang daliri ang gilid ng folder, at naisip,
Kung sino man ang nakaupo sa bus sa pwesto ko, papunta siya ngayon sa syudad kung saan ako hinihintay. Gamit ang tiket ko, marahil gamit ang pangalan ko. Pero wala ang 12 pahinang ito. Wala ang nag-iisang bagay na totoong akin. Ang 2 oras na paghihintay ay tila naging isang buong araw. Nanatiling nakaupo si Lulu sa bangko. Hindi gumagalaw. Nasa hita ang folder. Nakatitig sa isang punto sa digital board kung saan nagpapalit-palit ang mga linya ng bus. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang cellphone. Hindi tumawag si Ronaldo. Walang ipinadalang text. Kahit isa sa loob ng 2 oras. Ang taong kanina lang ay sobrang sama ng pakiramdam na nagmakaawa sa asawa, naiwan ang lahat at umuwi, ay biglang gumaling. O baka naman hindi talaga nagkasakit. Pumasok si Lulu sa isang tindahan sa terminal. Bumili ng 3 in, 1 na kape sa plastic cup, at isang empanada. Mapait ang kape. Malamig ang empanada. Nakatayo siya sa tabi ng isang mataas at bilog na mesa. Walang upuan, tulad ng mga taong walang mapuntahan at walang matakbuhan. Sa gilid, may isang lalaking naka-jacket na pangtrabaho na umiinom din ng kape sa parehong baso. Nag-i-scroll sa kanyang cellphone. Sa likod niya, isang lola na may balabal ang nagbubukas ng binalot na kanin at ulam sa foil at maingat na kumakain. Nilalagay ang kamay sa ilalim para hindi malaglag ang mga mumo. Ordinaryong buhay sa terminal ng bus, kung saan lahat ay papunta sa isang lugar, at lahat ay abala sa kani-kanilang mga kwento. Nanatili si Lulu sa gitna ng mga kwentong iyon, sinusubukang intindihin ang sarili niyang kwento. Inisip niya kung paano niya laging ginagawa ang parehong bagay. Nagsasalita si Ronaldo, nakikinig siya. Namimilit si Ronaldo, bumibigay siya. Umiiyak si Ronaldo, nananatili siya. Minsan, 3 taon na ang nakakalipas. Muntik na siyang umalis. Nag-impake siya ng bag, nag-book ng taxi, nakarating sa bahay ng kaibigan niya. Nahanap siya ni Ronaldo pagkatapos ng 2 oras. Dumating ito sa gate ng subdivision na may dalang bouquet ng bulaklak. Tumatawag, nagte-text, tapos nag-doorbell. Binuksan ng kaibigan niya ang pinto at sinabi, "Lulu, nandyan siya. Ikaw ang bahala." Lumabas si Lulu sa pasilyo. Nasa labas ng pinto si Ronaldo. Basa ang mga mata. May hawak na maliit na velvet box. "Lulu, pakasalan mo ko ulit. Wala ako kung wala ka. Babaguhin ko ang lahat." Nangyari ito sa harap ng kaibigan niya. Sa harap ng asawa nito. Sa harap ng anak nito. Na sumisilip mula sa pinto ng kwarto. Hindi nakatanggi si Lulu sa harap ng lahat. Hindi dahil gusto niyang bumalik, kundi dahil pakiramdam niya ay sobrang lupit kung tatanggihan ang isang taong nakaluhod sa harap mo hawak ang singsing habang may ibang taong nanonood. Bumalik siya at ang 3 taon pagkatapos noon ay naging eksaktong pareho. Pero ngayon, habang nakatayo sa tindahan sa terminal hawak ang malamig na kape, may simpleng naisip si Lulu kung tatawagan niya si Ronaldo at tatanungin kung sino ang sumakay sa bus kapalit niya, hindi aaminin nito. Sasabihin nito, "Ano bang sinasabi mo? Anong bus? Ikaw mismo ang hindi nakasakay. Kasi na-late ka." Tulad ng dati, lagi mong ipinagpapabukas ang lahat. Pagkatapos ng 5 minutong usapan, hindi na alam ni Lulu kung ano ang totoo at ano ang imahinasyon lang niya. Laging ganoon. Kayang baligtarin ni Ronaldo ang anumang sitwasyon para palabasing siya ang may kasalanan. Kaya hindi siya tumawag. Inubos niya ang kape, itinapon ang baso sa basurahan, bumalik sabay, at naghintay ng kanyang bus. Ordinaryo lang ang bus. Upuan malapit sa bintana. Inilagay ni Lulu ang maleta sa overhead compartment. Umupo, at inilapag ang folder sa tabi niya. Sa kabilang gilid ng aisle, umupo ang isang matandang babae na may ginagansilyo. Agad nitong inilabas mula sa bag ang karayom at gray na sinulid at nagsimulang magtrabaho nang hindi pinapansin ang sinuman. Sa nakasandal na upuan sa likod, may nakatulog agad at humarap sa bintana. Isinandal ni Lulu ang kanyang sentido sa salamin. Sa labas, dahan-dahang dumaan ang mga kalsada, palabas ng syudad, mga gasolinahan, mga bodega,
Pagkatapos ay nagsimula ang mga palayan at bukid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang isipin kung ano ang nangyayari sa kabilang dulo ng biyahe. Ang babaeng sumakay gamit ang tiket niya ay nasa biyahe na. Sa loob ng ilang oras, makakarating ito sa syudad kung saan naroon ang art center. Ano ang gagawin nito? Bakit ito pumunta? Inisa-isa ni Lulu ang mga posibilidad. Pero lahat ay nauuwi sa iisang punto. Siya lang, Ronaldo, ang nakakaalam tungkol sa residency. Siya lang ang may access sa email. Siya lang ang may kailangan na hindi makapunta si Lulu sa interview. Halos isang oras matapos umalis ang bus, inilabas ni Lulu ang unang sketch mula sa folder at inilagay sa kanyang hita. Isa itong watercolor, isang lumang looban na may mga sampayan kung saan nakasampay ang mga kumot. Sa pagitan ng mga kumot ay makikita ang mukha ng isang batang babae na sumisilip na parang nasa likod ng kurtina. Hinaplos ni Lulu ang gilid ng papel at sinimulang pagmasdan ang mga detalyeng iginuhit niya mula sa memorya. Ang bitak sa pader, ang kinalawang na alambre, ang anino ng puno sa aspalto. Sa'yo ba yan? Napaangat ng tingin si Lulu. Sa aisle ay nakatayo ang isang lalaking nasa 40 anyos. Nakalukot na polo at may backpack sa isang balikat. Nakatingin ito sa sketch, bahagyang nakatagilid ang ulo na parang tumitingin sa isang art gallery na hindi pwedeng lagpasan ng hindi tinitingnan. Oo, sagot ni Lulu at automatikong tinakpan ang papel ng kanyang kamay. Sorry, hindi ko gustong makaistorbo. Dumaan lang ako at nakita ko. Napakabuhay ng pagkakaguhit. Nanahimik si Lulu. Tumango ang lalaki na parang humihingi ng pasensya at nagpatuloy sa paglalakad sa aisle ng bus. Pero bumalik ito ilang minuto ang lumipas. May dalang 2 baso ng kape na binili mula sa bus konduktor. Ipinatong niya ang isa sa folding table sa harap ni Lulu. Peace offering? Sabi nito na may munting ngiti. Alam kong nakaistorbo ako. Pero ang kape ay international sign of peace. Tiningnan ni Lulu ang baso. Tapos tiningnan siya. Salamat. Hindi mo na sana inabala. Nagpakilala si Anton habang umuupo sa kabilang upuan sa aisle. Saglit na napaangat ng tingin ang lolang naggagansilyo at bumalik muli sa ginagawa. Lulu, hindi ako huminto dito ng walang dahilan. Nagtatrabaho ako kasama ng mga artist. Curator ako ng mga exhibit, residency, mga selection committee. Habit ko na sa trabaho. Kapag nakakita ako ng magandang drawing, hindi ko kayang lagpasan lang. Mas tiningnang mabuti ni Lulu si Anton. Lukot na polo, gasgas na rubber shoes, backpack na may keychain na hugis paintbrush, malalaking kamay na may mantsa ng tinta sa hintuturo. Hindi siya mukhang taong naghahanap ng kausap dahil lang sa inip. Mukha siyang taong talagang nagtatrabaho gamit ang mga kamay. At kasama ng mga taong nagtatrabaho gamit ang mga kamay. Papunta ako sa isang interview, sabi ni Lulu, na hindi alam kung bakit niya nasabi iyon. Marahil dahil sa loob ng 2 oras sa terminal at 1 oras sa bus, wala siyang ibang nasabi kundi kape nga po at papakancel po sana ng ticket para sa isang residency. Tanong ni Anton. Tumango si Lulu. Alin doon? Kung pwede malaman. Sinabi niya ang pangalan. At nakita kung paano nagbago ang mukha ni Anton. Hindi naman masyado. Bahagyang nagkasalubong lang ang kilay niya at mas dahan-dahan niyang hinawakan ang baso. Residency ko yon, sabi niya. Isa ako sa mga curator. Papunta ako doon pagkatapos ng isang out-of-town work. Ibinuka ni Lulu ang bibig at isinara. Tapos, ibinuka ulit. Nagbibiro ka ba? Hindi. Nakakabaliw na pagkakataon. Alam ko. Pero totoo. Papunta ako sa selection. May 3 kaming kandidato ngayon. At mukhang isa ka sa kanila. Nakaramdam si Lulu ng kilabot sa kanyang likod. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil ang pagkakataon ay sobrang sakto, sobrang perpekto, at natuto na siyang magduda sa kahit anong bagay na mukhang swerte. Anton, dahan-dahang sabi niya, may problema ako. Dapat sa unang bus ako sasakay. Pero may ibang gumamit ng tiket ko. Hindi ko napakancel. Hindi ako nakasakay. Nakaalis ang bus. Bumili ako ng tiket.
para sa susunod na biyahe. Inilabas niya sa bag ang isang gusot na papel, ang patunay mula sa ticketing booth na hindi niya na-refund ang ticket at iniabot kay Anton. Kinuha ito ni Anton, binasa ulit, at tiningnan si Lulu. Ibig mong sabihin, may gumamit ng e-ticket mo at sumakay kapalit mo? Oo. Bakit? Nanahimik si Lulu. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa isang estranghero. Paano mo sasabihin? Malamang, ninakaw ng asawa ko ang QR code ko at nagpadala ng iba para hindi ako makarating sa inyo. Mukha itong kabaliwan. Mukhang ito mismo ang siguradong sasabihin ni Ronaldo na ginagawa niya. Tingin ko asawa ko ang may gawa. Mahinang sabi ni Lulu habang nakatingin sa bintana. Sa labas ay dumadaan ang mga palayan at mga puno ng mangga. Hindi niya gustong pumunta ako. Tumawag siya sa terminal at nakiusap na huwag akong tumuloy. Pumunta ako para i-cancel ang ticket at nagamit na pala. May sumakay kapalit ko. Sumandal si Anton at hinimas ang kanyang baba. Lulu, seryoso to. Kung may sumakay gamit ang ticket mo at papunta sa syudad natin, pwedeng pumunta ang taong yon sa residency gamit ang pangalan mo. Alam ko, kinuha ni Anton ang telepono. Teka, tatawagan ko ang mga kasama ko. Pumunta siya sa likod ng bus, kung saan mas tahimik. Naiwang nakaupo si Lulu. Nakikinig sa ugong ng makina. Sa lola sa kabilang gilid, na nagbibilang ng tahi. Sa isang tao sa likod, na mahinang humihilik. Lumalamig ang kape sa maliit na mesa. Sa labas, nagsimula ang ambon, kulay abo, na tila binubura ang tanawin na parang watercolor. Bumalik si Anton, pagkalipas ng 15 minuto. Iba na ang mukha niya. Mas seryoso, mas nakatutok, tulad ng isang taong nakarinig ng bagay na hindi niya inaasahan. Lulu, sabi niya, habang umuupo sa kabilang gilid ng aisle, may isang babaeng nagpakilala. Gamit ang pangalan mo at nasa residency na ngayon. Dumating siya ng maaga. Ipinakita ang electronic invitation. Hindi nagpakita ng ID. Naiwan daw sa bahay. Nagdala ng portfolio. Sabi ng mga kasama ko. Ang hihina raw ng mga gawa niya. Sobrang baba ng kalidad kumpara sa ipinadala sa application. Mahigpit na niyakap ni Lulu ang folder sa kanyang hita. Ano pang sinabi niya sa kanila? Sinabi niya na ang mga sketch sa application ay isang pagkakamali. Na nagpadala siya ng gawa ng ibang tao nang hindi sinasadya na ang totoong gawa niya ay yung dinala niya at gusto na niyang umatras. Humingi siya ng withdrawal form para pirmahan. Nagbago raw ang isip niya. May problema sa pamilya. Ayaw daw niyang agawin ang pwesto ng iba. Natigilan si Lulu. Tiningnan niya si Anton. Ang mga kamay nito, ang mantsa ng tinta sa daliri. At naramdaman niyang may umaahon mula sa loob niya. Isang bagay na hindi niya mabigyan ng pangalan. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang bagay na mas malaki, mabigat, na umaabot mula lalamunan hanggang sikmura. Ipinadala ni Ronaldo ang babaeng iyon hindi lang para sabotahehin ang biyahe, kundi para mabuhay sa araw na iyon sa lugar ni Lulu. Sumakay sa bus niya, pumunta sa syudad niya, pumasok sa residency niya, nagpakita ng mga walang kwentang drawing para isipin ng komite. Ito ang totoong Lulu, at wala siyang kwenta. At pagkatapos, pumirma ng withdrawal para isara ang pinto ng tuluyan. Para kapag tumawag o nag-email ang totoong Lulu, sasabihin nila, pero umatras ka na. Pumunta ka rito. Pumirma ka ng papel. Hindi na namin hinihintay ang pagdating mo. Hindi nito ninakaw ang pera niya. Hindi kinuha ang mga dokumento niya. Hindi siya ikinulong sa bahay, ninakaw nito ang pagkakataon niya. Pinalitan siya ng ibang tao. Na parang hindi totoong tao si Lulu, kundi isang papel na pwedeng gampanan ng kahit sinong aktres. Anton, mahinahon niyang sabi. Kahit nanginginig ang mga kamay. Kaya kong patunayan na hindi ako yon. Nasa akin ang ID, ang mga orihinal na sketch, ang resibo mula sa terminal. Dala ko lahat, tumango si Anton. Alam ko,
At alam na rin ng mga kasama ko kung anong nangyayari. Pagdating natin, aayusin natin to. Ipapakita mo ang totoong mga gawa. Iginuso niya ang folder. Tiningnan ito ni Lulu. 12 pahina. 12 madaling araw na ginugol sa kusina sa ilalim ng ilaw ng lampshade. Habang natutulog si Ronaldo sa sofa. 12 oras na patago kung saan naramdaman niyang buhay siya. Ipapakita mo ba? Inulit ni Anton ng mas malambing. Inalis ni Lulu ang rubber band at binuksan ang folder. Unang pahina. Ang looban na may sampayan. Pangalawa. Ang lumang hagdanan ng apartment na may bakal na hawakan at isang sinag ng araw na pumapasok mula sa bintana. Pangatlo. Ang palengke, ang pwesto ng mga prutas, ang mga kamay ng tindera. Pang-apat. Ang pusa sa bubungan. Maingat na hinawakan ni Anton ang bawat papel sa gilid. Sinusuri. Ibinababa sa folding table. At kinukuha ang susunod. Ibinaba ng lola ang gansilyo nito. At nakatingin din na nakatagilid ang ulo. Ibang-iba ang level nito, sabi ni Anton, nang makarating sa huling pahina. Ibang-ibang level. Naiintindihan ko na kung bakit nakapasa ang application. Nandito ang lahat, ang hagod, ang pananaw, at ang katotohanan na hindi mo ginuguhit ang maganda, kundi ang totoo. Makikita yan ng komite. Ibinalik ni Lulu ang mga papel sa folder. Lumakas ang ulan sa labas. Dumadaloy ang mga patak ng ulan sa salamin ng pahilis. Bumagal ang bus sa isang maliit na bayan. Huminto sandali. At nagpatuloy. Sa loob ng 15 taon, narinig kong wala daw itong kwenta. Sabi ni Lulu na hindi nakatingin kay Anton. Sinabi niya ito hindi para dito, kundi para sa bintana, para sa ulan, para sa mga punong dumadaan sa kabilang gilid ng salamin. Hindi sumagot si Anton. Hindi siya inalo. Hindi sinabing, may talento ka. O, magiging maayos din ang lahat. Nanatili lang itong nakaupo sa kabilang gilid ng aisle at nanahimik. At ang katahimikang iyon ay mas mabuti kaysa sa anumang salita. Dahil walang awa o pressure doon at walang layuning makakuha ng kahit ano mula sa kanya. 3 oras na lang bago makarating sa syudad. Binalik ni Lulu ang folder sa maleta sa compartment. At sa unang pagkakataon sa buong araw, nakahinga siya ng malalim. Na parang kanina pa siya nakakahinga, ng kalahati lang. Sinalubong sila ng syudad ng basang mga bangketa. At amoy ng basang lupa. Tumigil ang ulan mga 20 minuto. Bago sila dumating. Pero may mga naiwan pang puddles sa gilid ng kalsada. At sumasalamin doon ang mga poste ng ilaw. Kahit may araw pa. Maliit lang ang terminal sa probinsya. May ilang covered na paradahan. Isang building na gawa sa pulang ladrilyo. At isang orasan sa labas na mali ang oras. Naunang bumaba si Anton. At hinintay si Lulu sa bangketa. Bumaba si Lulu dala ang maleta. At tumingin sa paligid. Ang siyudad Baguio ay bago sa kanya. Tahimik. May mga bahay na may mababang bubong. At maluluwang na kalsada kung saan iilang sasakyan lang ang dumadaan. Iba ang hangin. Iba sa bahay nila. Amoy basang lupa, puno ng pino, at amoy ng hamog. Malapit lang ang art center dito. Sabi ni Anton. Habang isinusuot ang backpack. Mga 15 minutes na lakad. O gusto mong mag-taxi? Lakad na lang, sabi ni Lulu. Kailangan niyang gumalaw. Hindi na niya kayang nakaupo pa. Naglakad sila sa kalsadang napalilibutan ng mga lumang bahay. Dumaan sa mga hardin, kung saan namumukadkad ang mga bougainvillea at kalachuchi. May tumatahol na aso sa di kalayuan. Mula sa isang nakabukas na bintana sa second floor, naririnig ang radyo na nagbabalita ng taya ng panahon. Hinihila ni Lulu ang maleta sa basang aspalto at tumutunog ang gulong nito sa bawat siwang ng kalsada. Hindi siya minamadali ni Anton at hindi rin ito pinuno ang katahimikan ng usapan. Minsan lang ito nagsalita sa isang kanto, sa kanan, tapos sa loob ng gate. Tumango si Lulu. Ang art center ay isang na-restore na heritage house na gawa sa bato at kahoy. May 2 palapag, matataas na bintana, at malaking pintong kahoy. Sa pader ay may plaka na may pangalan at logo ng center. Sa bakuran ay may mga kahoy na upuan
at isang malaking mesa na natatakpan ng trapal kung saan may nakaiwan ng tasa at platito, amoy kape at oil paint. Binuksan ni Anton ang pinto at pinapasok muna si Lulu. Maluwang sa loob, mataas ang kisame, maliwanag ang mga pader, at ang sahig ay malalapad na kahoy na makintab. Sa pasilyo, sa mga pader, nakasabit ang mga gawa ng mga naunang participants, mga print, watercolor, at ilang oil painting. Kusang napabagal ang lakad ni Lulu. Pinagmamasdan ng isang gawa na nakapukaw ng pansin niya isang ink drawing ng lumang hagdanan na may bitak sa pader kung saan pumapasok ang isang linya ng liwanag. Naisip niyang iba sana ang pagkakaguhit niya rito. Mas bibigyan niya ng espasyo ang bitak, tatanggalin ang anino sa kaliwa, tapos pinigil niya ang sarili. Wala siya rito bilang manonood. Nandito siya dahil may nagnakaw ng pwesto niya. Sa dulo ng pasilyo ay may pinto na may plakang administration. Kumatok si Anton at pumasok nang hindi na naghihintay ng sagot. Sa likod ng mesa ay nakaupo ang isang babaeng nasa 50 anyos. Nakasalamin, na manipis ang frame. Sa tabi niya ay isang mas batang lalaki na may balbas at luma ng sweater. Sa harap nila ay mga papel at isang bukas na laptop. Ma'am Teresita, Kuya Carlo, sabi ni Anton. Siya si Lulu. Ang totoong Lulu. Ako yung tumawag mula sa bus. Napaangat ng tingin si Ma'am Teresita at tiningnan si Lulu sa ibabaw ng kanyang salamin ng matagal. Nang mabuti, tulad ng pagtingin sa isang taong may alam ka. Na pero gusto mo lang makasiguro. Maupo ka. Iginuso niya ang upuan. Umupo si Lulu. Inilapag ang maleta sa gilid at ipinatong ang folder sa hita. Inabutan siya ni Carlo ng isang basong tubig. Hindi niya ito ininom, pero tumango siya bilang pasasalamat. Iniimbestigahan na namin ang kaso, sabi ni Ma'am Teresita. Pagkatapos tumawag ni Anton, chinek namin ang CCTV. May kamera kami sa entrance at sa pasilyo sa ground floor. Carlo, ipakita mo sa kanya. Iniikot ni Carlo ang laptop papunta sa kanya. Sa video, makikita ang isang babaeng naglalakad, palapit sa pinto ng center. Pandak, naka-dark jacket, may sling bag. Hindi malinaw ang mukha, pero ang figura, tindig, at edad ay halos tugma. Pumasok ito ng may kumpiyansa, tulad ng taong alam kung saan pupunta. Sa susunod na kuha, nasa pasilyo na. Ang babae ay nasa reception, nagpapakita ng kung ano sa cellphone, kinakausap si Carlo. Dumating siya kaninang umaga, sabi ni Carlo. Nagpakilala siyang Luwalhati Villanueva. Pinakita ang electronic invite sa cellphone. Walang pinakitang ID. Naiwan daw sa bahay. Hindi na ako nagpumilit. Hindi naman tayo border control. Nagta-travel ang mga tao mula sa ibang probinsya. Nangyayari yun. Tumugma ang pangalan. Totoo ang invite. Anong pinakita niyang portfolio? Tanong ni Anton. Kumuha si Carlo ng isang clear folder mula sa ilalim ng mesa. At inilapag ito. Tiningnan ito ni Lulu. 4 na drawing na nakaprint sa ordinaryong bond paper bulaklak sa florera. Landscape na may lawa. Prutas. Abstract art lahat maayos. Malinis. At ganap na walang buhay. Parang mga postcard na nabibili sa bookstore. Nang makita ko to, sabi ni Carlo, nagulat ako kasi sa application. Ibang-iba ang mga gawa. Tinanong ko pa siya ulit. At ang sagot niya, nagkamali raw siya ng padala ng mga sketch. Gawa raw ng iba yon. At ito daw ang totoong kanya. Tapos? Tanong ni Lulu. Tapos sabi niya gusto na raw niyang umatras. Na may problema sa pamilya. Nagbago daw ang isip niya. Ayaw daw niyang agawin ang pwesto ng iba at humingi ng withdrawal form. Binuksan ni Ma'am Teresita ang isang folder sa mesa at naglabas ng papel isang standard printed form. Sa ilalim ay may pirma. Lumapit si Lulu at tiningnan ito. Kamukha ito ng pirma niya. Sobra. Kung sino man ang pumirma nito ay nakita ang orihinal at sinubukang gayahin. Tama ang mga letra. Halos tugma ang slant. Pati ang maliit na kurba sa letter L ay nasa tamang pwesto. Pero nakita agad ito ni Lulu. Hindi ko yan pirma.
Mahinahon niyang sabi. Tinaas ni Ma'am Teresita ang mga kilay niya. Inilabas ni Lulu ang kanyang ID mula sa bag at binuksan, kung saan makikita ang pirma niya. At itinabi ito sa form. Tingnan niyo ang diin. Lagi akong pumipirma ng madiin sa simula at magaan sa dulo. Halos hindi na makita ang mga huling letra. Bahagya na lang sumasayad ang ballpen sa papel. Ganyan na ang sulat ko mula pa nung college. Sa papel, halata ito, pero sa picture hindi. At dito, tinuro niya ang form. Pantay-pantay ang diin sa buong pirma. Pareho ang diin mula sa una hanggang sa huling letra. Kung sino man ang pumirma nito, kumopya lang mula sa picture sa screen at hindi niya alam kung paano gumalaw ang kamay ko sa papel. Nagkatinginan sina Carlo at Ma'am Teresita. Nanatiling tahimik si Anton malapit sa bintana. Nakahalukip-kip. Lulu! Sabi ni Ma'am Teresita. Kailangan nating makausap ang babaeng yon. Nakuha namin ang number niya sa logbook. Tatawagan namin siya. At papabalikin para i-verify ang ilang dokumento. Babalik kaya siya? Kung hindi siya bumalik, nasa atin ang CCTV footage, ang data ng ticket, at ikaw na nandito kasama ang ID mo, at ang mga orihinal mong gawa. Sapat na yon, tumawag si Carlo habang kaharap si Lulu. Maikli lang ang pag-uusap. Nagpakilala ito. Sinabing may technical error, at kailangang i-confirm ang ilang detalye. Pakiusap na bumalik siya saglit. Sa mukha ni Carlo, nakita ni Lulu na sa kabilang linya, may pagdududa muna tapos ay pumayag ito. Naghintay sila ng halos 1 oras. Umupo si Lulu sa waiting room para sa mga participants maliit. May komportabling sofa, bookshelf, at bintanang nakaharap sa bakuran. Sa bookshelf ay may mga artbook. Lumang catalog ng mga exhibit. Isang tasa ng kung sino man, na may nakasulat na, "Do not touch." Nagbubuklat si Lulu ng catalog ng exhibit noong nakaraang taon, pero hindi niya nakikita ang mga litrato. Nakatingin siya sa mga pahina, at naisip na baka si Ronaldo, sa mga oras na iyon, ay nakaupo sa bahay naghihintay ng tawag. Naghihintay na umuwi si Lulu na masunurin. At nakokonsensya, at hindi na kailanman maalala ang tungkol sa residency. At kung balang araw tatawag siya doon, sasabihin sa kanya na pumunta siya doon at umatras ng kusa. At iisipin ni Lulu na nababaliw na siya, na nalilito siya sa mga nangyari, na imahinasyon lang niya ang lahat. At yayakapin siya ni Ronaldo at sasabihin, "Oh, nakita mo na. Sinabi ko naman sa'yo, na hindi mo kailangan to." At babalik sa normal ang buhay. Tulad ng nakalipas na 15 taon, ang kusina, ang hapunan, ang pag-upo nito sa sofa sa harap ng TV, ang pagguhit niya sa madaling araw, ng patago sa itaas ng aparador. Dumating ang babae makalipas ang 50 minuto. Narinig ni Lulu na bumukas ang pinto sa entrance. Ang mga yabag sa pasilyo. At ang sinabi ni Carlo, "Dito po tayo sa administrasyon." Nakiusap si Ma'am Teresita na maghintay muna si Lulu. Nag-usap muna sila nang wala siya. Mula sa kabilang pader, ay dinig ang mga boses, pero hindi maintindihan ang mga salita. Pagkalipas ng 10 minuto, lumitaw si Carlo sa pinto ng waiting room at sinabing, "Lulu, pwede ka nang pumasok." Pumasok si Lulu sa opisina at nakita niya ito. Nakaupo ang babae sa upuan malapit sa pader. Tuwid ang likod. Matigas ang katawan. Nakapatong ang mga nakakrus na kamay sa kanyang hita. Nasa 40 anyos siguro siya. Brown ang buhok na nakatali, maputla ang mukha at walang make-up. Nang pumasok si Lulu, napaangat ng tingin ang babae, at agad na umiwas. "Tingnan mo," sabi ni Ma'am Teresita. "Siya si Lulu, ang totoong Lu Alhati Villanueva. Nasa harap mo ang ID niya, ang mga orihinal niyang gawa, at ang resibo mula sa terminal na hindi niya na-refund ang ticket na ginamit mo." Humigpit ang kapit ni Cheryl sa mga daliri niya. Tumingin sa mesa kung nasaan ang mga dokumento. Tapos kay Lulu. Tapos kay Anton, na nakatayo malapit sa pinto. Gumalaw ang mga labi niya. Magsisimula sanang magsalita, pero nanahimik din. "Ako. Nagkamali lang ako. Ako lang." "Teka," sabi ni Anton sa matigas na boses. "Nasa amin ang CCTV footage na pumapasok ka sa center
at nagpapakilala bilang Lulu. Nasa amin ang record ng ticket na nagpapakitang sumakay ka bago pa makarating ang totoong Lulu sa ticketing booth. Nasa amin ang withdrawal form na may peking pirma at nandito si Lulu na nakatayo sa harap mo. Pwede mong ipaliwanag ang lahat ngayon. O ibibigay namin ang mga ebidensya sa pulis. Nanahimik ang babae ng 30 segundo. Tapos huminga ng malalim tulad ng isang taong matagal na pinigil ang paghinga at na-realize na hindi na niya kaya. Ang asawa niya ang nag-utos sa akin. Mahinang sabi nito. Si Ronaldo. Asawa niya. Tumawag siya sa akin 3 araw na ang nakakalipas at humingi ng tulong. Sabi niya. Unstable daw ang asawa niya. Masyadong na-obsess sa biyaheng to. Na masisira daw ang pamilya nila. Pinoprotektahan lang daw niya. Pero hindi daw nakikinig. Sabi niya, kailangan daw niyang may pumunta kapalit niya, magpakita ng ibang gawa, at pumirma sa withdrawal para maintindihan ng center na hindi pa siya handa at hindi na siya ulit imbitahan. Binayaran ka ba niya para dito? Tanong ni Ma'am Teresita. Tumango si Cheryl habang nakatingin sa sahig. Nangako siya ng malaking halaga. Babayaran daw niya ako pagkatapos. Pinadala niya ang QR code ng ticket, ang electronic invite, isang screenshot ng pangalan at date. Tinuruan niya ako kung anong sasabihin, anong mga gawa ang ipapakita, paano ipapaliwanag ang pag-atras. Ang portfolio, yung mga printout, siya rin ang nagpadala. Sabi niya, sapat na yun. At, ang pirma? Tanong ni Anton. At, nagpadala siya ng picture ng pirma at sinabing, mag-practice ka muna. Nag-practice ako. Akala ko, nakakatulong ako. Ang pagkakasabi niya. Para raw ito sa ikabubuti ng pamilya. Na balang araw daw magpapasalamat ang asawa niya. Nagkaroon ng katahimikan sa opisina. Nakatayo si Lulu. Malapit sa pinto. Nakasandal sa hamba. Nakatingin siya kay Cheryl. At hindi siya nakaramdam ng galit sa kanya. May galit. Pero hindi nakatutok sa babaeng ito. Naging kasangkapan lang si Cheryl. Madaling gamitin. Mura. Pwedeng itapon katulad ng ginawa ni Ronaldo sa mismong asawa niya sa loob ng maraming taon. Cheryl. Sabi ni Lulu. Gaano nakatagal magkakilala kayo ni Ronaldo? Napaangat ng tingin si Cheryl. Mga 5 taon na. Magkatrabaho kami dati. Nasa isang advertising agency ako sa BGC. Nagpupunta siya sa amin para sa mga project. Anong klasing mga project? Katahimikan. Pinasadahan ni Cheryl ng dila ang mga labi niya. Iba-iba. Mga poster, tarpaulin, covers ng mga brochure. Nagdadala siya ng mga sketch. Hindi na sumagot si Cheryl. Pero sa paraan ng pag-iwas niya ng tingin at muling pag-krus ng mga daliri, naintindihan ni Lulu na tama ang hinala niya. Cheryl, inulit ni Lulu ng mahinahon, dala-dala niya ang mga sketch ko. Sabi niya mga idea daw yun ng pamilya niyo, nasabay kayong gumuguhit, na joint creation daw, at kailangan lang niyang gawing commercial product. Hindi na ako nag-background check. Mukhang normal naman, mag-asawa. Pareho ng interes. Siya sa sales, ikaw ang nagdo-drawing. Dahan-dahang umupo si Anton sa gilid ng mesa. Inalis ni Ma'am Teresita ang salamin niya at ipinatong ito sa mesa. Ilang beses? Tanong ni Lulu. Ilang beses din? Mga 6 o 7 beses. Dinadala niya yung mga scanned copy. Pinapasa ko sa designer. Ina-adjust ng designer sa tamang format. Tapos binebenta namin bilang mga decorative posters o illustration sa mga flyers. Sinasarili ni Ronaldo lahat ng kita. Nakatayo lang si Lulu at nakikinig. Bumagsak ang lahat sa tamang pwesto. Parang mga piraso ng puzzle na matagal na niyang hawak pero hindi niya mabuo-buo. Yung sketch ng lola na may halamang gamot na nakita niya sa email 3 taon na ang nakakalipas. Ang mga biglaang pagbili ni Ronaldo. Ang bagong cellphone, ang jacket, ang pag-fishing, kasama ang mga tropa, na pinapaliwanag niya bilang bonus daw sa trabaho. Ang palagi niyang sinasabing, hindi mo kailangan to, walang kwenta yan. Sa tuwing binabanggit ni Lulu na gusto niyang ipakita ang mga gawa niya sa iba, pinipigilan siya ni Ronaldo.
Hindi dahil sa tingin nito'y pangit ang mga ito, kundi dahil natatakot siyang may makakilala sa mga ito. Kung pupunta si Lulu sa residency, makikita ang mga gawa niya ng maraming tao. Mga curator, kasamahan, mga bumibisita sa exhibit, maiisip nila balang araw na nakita na nila ang mga yon sa mga poster at tarpaulin. Parehong estilo, parehong tema, parehong hagod. At doon, hindi na kay Lulu ang bagsak ng mga tanong, kundi kay Ronaldo. Kaya hindi siya pwedeng paalisin. Hindi lang nito pinigilan si Lulu na mabuhay, kundi nabuhay ito gamit ang talento niya. Sa loob ng ilang taon, sinasabi nito na basura ang mga drawing niya habang ibinebenta ang basurang iyon sa ahensya at kumikita ng pera. At habang mas naniniwala si Lulu na wala siyang talento, mas ligtas ito para kay Ronaldo. Sinuot muli ni Ma'am Teresita ang salamin niya, umayos ng upo at sinabing, "Lulu, ipapawalang bisa natin ang withdrawal. Ibang tao ang pumirma. Peke ang pirma. Napatunayan mo ang mga pangyayari. Kinumpirma ito ng witness. Sa panig ng center, wala na kaming pagtutol sa'yo. Anton, ipakita mo sa komite ang mga totoong gawa." Kinuha ni Anton ang folder ni Lulu mula sa upuan malapit sa pinto. "Tara," sabi niya. "Hinihintay na tayo sa taas." Nagtipon ang komite sa isang malaking kwarto sa second floor na may pahilig na kisame at maliit na bintana kung saan pumapasok ang liwanag ng hapon. 3 tao. Si Ma'am Teresita na sumunod pataas. Isang matandang lalaking may puting balbas. At isang masayahing babaeng nakaitim na dress. At maikling buhok. Sa mahabang mesa, sa harap nila nakalatag ang mga gawa ng ibang kandidato. Inilagay ni Anton ang folder ni Lulu sa gilid. Tumayo si Lulu malapit sa pader at pinanood silang suriin ang mga ito. Isa-isa, pinapasa sa bawat isa. Tinitingnang mabuti. Minsan ay nagkakatinginan. Tumigil ang lalaking may balbas sa drawing ng apartment. Matagal niyang tinitigan ang bakal na hawakan ng hagdan at ang liwanag na pumapasok mula sa bintana. Kinuha ng babaeng nakadress ang watercolor ng palengke at dinala sa bintana, itinapat sa liwanag. Walang nagsabing, "Ang ganda," o pumuri ng malakas. Nakatingin lang sila at nakita ni Lulu sa mga mukha nila ang bagay na hindi niya nakita sa loob ng 15 taon, na ang mga gawa niya ay karapat-dapat tingnan. Napaangat ng tingin ang lalaking may balbas at sinabing, "Welcome." Tumango si Lulu. Parang may bumara sa lalamunan niya. Hindi siya makapagsalita. Tumango lang ulit siya. At sapat na yon. Pagsapit ng gabi, nang matapos na ang lahat ng proseso, tinulungan ni Anton na iakyat ang maleta sa kwarto sa second floor. Maliit lang. May kama, mesa, upuan, at bookshelf. Sa mesa ay may lampshade na halos kapareho ng nasa kusina niya sa bahay. Iniwan ni Lulu ang maleta sa tabi ng kama. Ipinatong ang folder sa mesa at umupo sa upuan. Nakaharap ang bintana sa bakuran. Sa labas, makikita ang mga bubong ng mga katabing bahay at isang bahagi ng ilog na natiling nakatayo si Anton sa may pinto. "Lulu, lahat ng ebidensya, yung resibo sa terminal, CCTV footage, yung form na may peking pirma, yung testimony ni Cheryl, pwede nating ayusin to at ibigay sa abogado kung gusto mo." "Oo, gusto ko," sagot ni Lulu nang walang pag-aalinlangan. Tumango si Anton. "May kakilala akong magaling na abogado rito sa syudad. Bukas ng umaga, kung ayos lang sa'yo, pwede kitang ipakilala sa kanya. Sanay siya sa mga ganitong klasing kaso." "Anong klasing kaso?" Nanahimik saglit si Anton. Pinipili ang mga salita. Mga kaso kung saan may isang taong nabuhay, nang matagal na nakinabang sa ibang tao, nang hindi nito alam. Tiningnan siya ni Lulu, tapos tiningnan ang lampshade sa mesa, tapos ang bintana, kung saan unti-unting dumidilim ang langit. "Salamat, Anton, sa lahat." Maingat na isinara ni Anton ang pinto at umalis. Naiwang mag-isa si Lulu, kinuha ang cellphone. 14 na missed calls mula kay Ronaldo. Walang text messages. Ang una,
Nasaan ka? Ang pangalawa, Lulu, sumagot ka. Ang pangatlo, tawagan mo ko, kailangan nating mag-usap. Ang pang-apat, nag-aalala ako. Tapos, inulit-ulit lang na palala ng palala ang kaba. Ang huling message ay naisend kalahating oras pa lang ang nakakalipas. Lulu, pag di ka tumawag, pupuntahan kita dyan mismo. Ipinatong ni Lulu ang telepono na nakataob sa mesa. Binuksan ang lampshade, kumuha ng malinis na papel at lapis mula sa folder at nagsimulang gumuhit. Ang ticketing booth kung saan siya nagpa-refund. Ang empleyadong may salamin. Ang walang taong gate sa terminal. At ang mga bus na papalayo sa paningin. Dumating si Ronaldo kinabukasan. Nalaman ito ni Lulu mula kay Carlo, na sumilip sa studio habang nakalatag ang mga sketch ni Lulu sa working table at sinabing, "Ate Lulu, may lalaki sa baba. Asawa mo raw. Papapasukin ko ba?" Binitawan ni Lulu ang lapis. Tiningnan ang sariling mga kamay. May alikabok ng graphite ang mga daliri niya at bakat ng rubber band sa pulso. Tapos sinabi niya, "Paghintayin mo sa bakuran." Bababa na ako. Bumaba siya, pagkalipas ng 5 minuto. Nakatayo si Ronaldo malapit sa kahoy na mesa sa ilalim ng trapal. Maayos ang pananamit. Ahit ang muka. May dalang bouquet ng puting bulaklak sa kamay. Sa gilid, sa ibabaw ng upuan. May isang paper bag na may laman pa. Panigurado. Nakita niya si Lulu. At agad itong humakbang papalapit. Inaabot ang mga bulaklak. "Mahal, salamat sa Diyos. Hindi ako nakatulog buong gabi. Hindi ka sumasagot. Alalang-alala ako." Hindi kinuha ni Lulu ang bulaklak. Huminto siya ng 2 hakbang ang layo mula dito. Ibinaba ni Ronaldo ang kamay niyang may hawak na bulaklak. Pero hindi niya itinago. Nakaangat pa rin ito, na parang may hawak siyang regalo na tatanggapin din maya-maya. "Lulu, alam kong galit ka. Naiintindihan ko yon. Pero nagpunta ako dito dahil ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Natakot ako. Natakot akong umalis ka. At hindi na bumalik. Nagkamali ako. Lahat naman nagkakamali, di ba? Pero nandito ako kasi mahal kita." Pantay ang boses niya. Malambing, may kaunting paos. Boses ng isang taong nagkaroon ng mahirap na gabi. Kabisado na ni Lulu ang tunong ito. Naririnig niya ito pagkatapos ng bawat pag-aaway. Pagkatapos ng bawat pangmamaliit. Pagkatapos ng bawat pagsubok niyang umalis. Inoon ito ni Ronaldo, na parang nagpi-play ng recording. Parehong mga paghinto, parehong mga salita, parehong pagtagilid ng ulo. "Ronaldo," sabi ni Lulu, "pinadala mo si Cheryl gamit ang tiket ko sa bus ko. Dumating siya rito, ginamit ang pangalan ko, nagpakita ng ibang drawing, at pumirma ng withdrawal form gamit ang peking pirma ko. Ninakaw mo ang QR code ko sa email. Inutusan mo siya at nangako ng pera." Inamin niya lahat. May mga CCTV footage at dokumento. Napakurap si Ronaldo. Bahagyang nanginig ang bouquet sa kamay niya. Saglit siyang nanahimik. Tapos ay ngumiti ng pagod. Nang malungkot. Tulad ng isang taong napagbintangang walang kasalanan. "Lulu, pakinggan mo ko." "Oo, inutusan ko si Cheryl. Pero hindi para saktan ka. Gusto kitang protektahan. Hindi ka pa handa rito. Alam mo naman sa sarili mo, na hobby mo lang ang pagdodrawing. Ayokong pumunta ka rito. At ma-disappoint lang. Isipin mo na lang na kung sabihin nila sa'yo na hindi maganda ang gawa mo, madudurog ka. Mas kilala kita kaysa sa sarili mo." "Tinanggap ang mga gawa ko," sabi ni Lulu. "Nakita ng komite ang mga orihinal kagabi. Tinanggap nila ako." Katahimikan. Nilipat ni Ronaldo ang bouquet sa kabilang kamay. Hindi nawala ang ngiti niya, pero mas naging manipis ito, parang lamat sa salamin. "Oh, di ba? Nag-alala lang pala ako masyado. E di mabuti. Kalimutan na natin to. Dumayo pa ako dito. Nandito ako. I-celebrate natin ng magkasama. Susuportahan kita." Nanahimik si Lulu. "Lulu, bakit ka nakatayo dyan na parang ibang tao ka? Halika. Ilang oras akong nagbiyahe. Dahil nag-alala ako sa'yo.
Ronaldo, alam ko na ang tungkol sa mga sketch. Huminto siya. Hindi agad. Hindi pa bigla. Nanatili siyang nakatayo, tulad ng isang makina, na napasukan ng buhangin. Anong mga sketch? Yung mga akin. Yung mga pinipicturean mo at pinapasa kay Cheryl sa advertising agency na binebenta nila bilang posters at illustrations na pinagkakitaan mo habang sinasabi mo sa akin na basura ang mga drawing ko. Katahimikan. Sa bakuran, sa labas ng pader. Narinig ang pagdaan ng isang bisikleta at mula sa malayo, ang tahol ng aso. Ibinaba ni Ronaldo ang bouquet. Ipinatong sa upuan katabi ng paper bag. Umupo at hinihilamos ang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Lulu, hindi ganoon yon. Gusto kong makatulong. Naisip ko na kung mapapatunayan kong kikita yan. Sasabihin ko rin sa'yo na magiging surprise, na matutuwa ka. Sa loob ng 5 taon, wala kang sinabi. Hindi lang nakahanap ng tamang tiyempo. Umiling si Lulu. Hindi sa galit, kundi sa pagod. Sa katotohanan, na bawat sagot nito ay parang pader. Nagawa sa mga salitang magandang pakinggan pero walang ibig sabihin. Tamang tiyempo. Protektahan. Surprise. Sa bawat pagkakataon, may palusot, may dahilan, may paraan para baligtarin ang kwento, upang si Lulu ang lumabas na mali, at siya ang mabait na asawa, na walang nakakaintindi. Ipinasok ni Ronaldo ang kanyang kamay sa bulsa ng jacket at naglabas ng maliit na velvet box ang parehong kahon. Nakilala agad ito ni Lulu. Dark blue na gasgas na ang gilid. 3 taon na ang nakakalipas. Nasa pasilyo rin ito sa labas ng bahay ng kaibigan niya. Nakaluhod. Basa ang mga mata. Sinasabing, pakasalan mo ko ulit. At hindi nakatanggi si Lulu dahil may mga estrangherong nanonood sa kanila. Binuksan ni Ronaldo ang maliit na kahon. Nandoon ang singsing. Manipis, ginto, may maliit na bato. Lulu, alam kong nagkamali ako, pero bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko lahat. Magsimula tayo ulit. Magdodrawing ka. Susuportahan kita. Hindi na ako makikialam. Pangako. Iniabot niya ang kahon kay Lulu. Seryoso ang mukha niya. Kumikinang ang mga mata. Eksaktong-eksakto noong una. Parehong mga salita. Parehong galaw. Parehong velvet box. Isang paulit-ulit na palabas. Na parang walang ibang script na alam ang direktor. Tiningnan ni Lulu ang singsing. Tapos kay Ronaldo. Tapos sa bakuran. Sa mga upuan. Sa trapal. Sa mga bugainvilya sa pader. Sa bukas na bintana sa second floor. Kung saan makikita ang gilid ng working table niya at ang lampshade. 3 taon na ang nakakalipas. Hindi siya nakatanggi sa harap ng ibang tao. Ngayon, sa bakuran, walang ibang tao kundi silang dalawa. At ang katahimikan kung saan nagiging malinaw ang lahat. Dahan-dahang itinaas ni Lulu ang kaliwang kamay niya. Hinubad mula sa kanyang palasing-singan ang wedding ring. Ginto rin. Medyo gasgas na dahil sa 15 taon. Inilagay ito sa velvet box. Katabi ng isa pang singsing, isinara ang takip at marahang ibinaba sa palad ni Ronaldo. Hindi na ako babalik, Ronaldo. Nagbago ang mukha nito. Hindi agad. Una, nanginig ang mga labi niya. Tapos nanliit ang mga mata niya. Tapos naglaho ang kabaitan na parang binura ng basahan. At lumabas ang totoong siya. Talaga bang tingin mo mabubuhay ka nang wala ako? Dito sa probinsya. Kasama ang mga estranghero at yang mga drawing mo? Lulu, wala kang kwenta kung wala ako. Kahit kailan, wala kang kwenta. Ako ang bumuhay sa'yo sa loob ng 15 taon. Nakikinig si Lulu. At sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman ang dati niyang nararamdaman. Dati, ang mga salitang, yon ang nagpapabigat ng dibdib niya. Parang suntok sa tadyang. Ngayon, naririnig niya ito, at iisang bagay lang ang nakikita niya. Ang mga luha ni Ronaldo ay hindi lumalabas. Kapag nasasaktan siya, lumalabas lang yon. Kapag nawawalan siya ng kontrol. At dumarating ang galit, kapag hindi gumagana ang luha. Hindi yon
Pagmamahal. Mekanismo lang ito. Isang manibela na pinipihit niya sa direksyong gusto niya. At sa loob ng 15 taon, sumusunod si Lulu kung saan siya dalhin nito. Tumalikod si Lulu at naglakad papunta sa pinto. May sinasabi si Ronaldo sa likod niya, pero hindi na niya maintindihan ang mga salita. Pumasok siya sa building, umakyat sa hagdan, pumasok sa kwarto, at isinara ang pinto. Mula sa bintana, nakita niya si Ronaldo sa bakuran, na mahigpit na hawak ang kahon. Tapos umupo sa bangko. Tapos tumayo, kinuha ang buke, at ang paper bag, at naglakad papunta sa gate. Nakikita pa sa kamay niya ang mga puting bulaklak, hanggang sa lumiko siya sa kanto at naglaho. Umupo si Lulu sa mesa. Binuksan ang lampshade at naglatag ng malinis na papel sa harap niya. Pagkaraan ng 1 linggo, naibigay na sa abogado ang lahat ng dokumento, ang resibo mula sa terminal, ang CCTV footage, ang form na may peking pirma, ang salaysay ni Cheryl, ang mga ebidensya ng pagbenta ng mga sketch sa ahensya. Pinirmahan ni Lulu ang mga papeles para sa petition for annulment sa opisina ng abogado, sa isang tahimik na kwarto, sa second floor ng isang lumang building na amoy papel at kape. Pinirmahan niya iyon ng isang mabilis na kumpas. Ang huling letra, tulad ng dati, ay bahagyang kumiling sa kaliwa. Sa loob ng sumunod na 3 buwan, tumira si Lulu sa residency. Maaga siyang nagigising. Nagkakape sa malaking mesa sa bakuran. Tapos pupunta sa studio. At magtatrabaho hanggang gabi. Gumuguhit siya gamit ang watercolor at graphite. Minsan nag-eksperimento sa oil paint. Amoy pintura at kahoy ang kwarto. Mula sa bintana, nagbabago ang panahon. Unti-unting lumamig. At tuwing umaga ay nagkakaroon ng hamog ang mga salamin. Paulit-ulit niyang ginuhit ang terminal ng bus sa iba't ibang anggulo at ilaw, ang ticketing booth kasama ang empleyadong nakasalamin, ang bakanting gate kasama ang mga bus na nakapila paalis, ang electronic board na kumikislap, ang babaeng may maleta na nakatayo sa gilid ng bangketa, ang upuan na may nakaiwang baso ng kape. Lahat ng ito ay tungkol sa iisang bagay, tungkol sa sandali, kung kailan ang isang tao ay namimili kung mananatili o aalis, at nagdesisyon. Dumadaan si Anton sa studio. Nagdadala ng kape. Minsan uupo sa sulok at tahimik na manunood habang nagtatrabaho siya. Nag-uusap sila tuwing gabi sa hapunan kung saan nagpapalit-palit ng luto ang lahat ng participants. Nagluluto si Lulu ng sinigang na baboy, gamit ang recipe ng lola niya, at laging nanghihingi ng extra rice si Carlo. Nagkukuwento si Anton tungkol sa mga exhibit na na-curate niya, mga artist na nakilala niya, mga nakakatawang kwento sa buhay gallery. Nakikinig si Lulu at minsan tumatawa. At palagi siyang nagugulat sa sarili niyang tawa, na parang unang beses niya itong narinig. Hindi sinasabi ni Anton na may talento siya. Hindi niya ito pinupuri, hindi inalo, hindi sinusubukang iligtas, nandoon lang siya. Bilang isang taong interesadong manood, kung paano siya gumuhit, at walang hinihinging kapalit. At naiintindihan ni Lulu na ang pinakamalaking pagliligtas ay hindi mula sa lalaking ito. Ang pinakamalaking pagliligtas ay ang sarili niyang desisyon, ang huwag bumalik, huwag umasa na magbabago si Ronaldo, huwag gawing palusot ang takot, huwag pagkamalan ang pagkontrol bilang pagmamahal. Nagbukas ang exhibit ng mga participant ng residency noong dulo ng malamig na panahon. Isang Sabado, kung kailan sa labas ng mga bintana ng studio, ay bumabagsak ang unang malamig na ulan ng season. Napuno ng mga tao ang bulwagan sa ground floor ng center. Dumating ang mga residente ng syudad, mga tao mula sa karatig probinsya, at mga curator mula sa Maynila. Isinabit sa mga pader ang mga gawa, at inilawan ng mga spotlight sa mga easel. Nakatayo si Lulu, malapit sa kanyang serye, at pinapanood ang mga taong humihinto sa harap ng mga drawing niya. Ang ilan ay lumalapit para suriin, ang iba ay umaatras para makita ang kabuuan. Isang matandang babaeng nakabalabal na asul, ang matagal na tumitig sa watercolor ng terminal ng bus. Tapos lumingon ito at sinabing, "Pakiramdam ko nandyan ako." Ang pangunahing gawa ay nasa gitna ng pader. Isang malaking piraso, graphite at watercolor. Isang bintana ng terminal ng bus.
na may anino ng isang empleyado sa likod ng salamin. Sa harap ng bintana, isang babae na nakatalikod sa manonood na may hawak na folder sa kanyang kamay. Hindi siya lumalayo sa bintana. Ni hindi rin siya lumalapit. Nakatayo lang siya, at sa kanyang tindig ay may bagay na nagpapaintindi sa manonood. Sa anumang sandali, lilingon siya pero hindi sa bintana, kundi papunta sa boarding gate. Sa ilalim ng gawa ay may label na may pamagat na kumpirmadong pagsakay. Binasang mga tao ang pamagat at naisip na tungkol ito sa bus, sa ticket, sa pagsakay, at pag-alis. Nakatayo si Lulu sa tabi nito at alam niyang tungkol ito sa ibang bagay tungkol sa katotohanan ng isang araw. May isang taong nagtangkang mabuhay ng buhay niya para sa kanya. Sumakay sa bus niya, pumunta sa lugar niya, pumirma gamit ang pangalan niya para talikuran ang kinabukasan niya, at muntik na nitong magawa. Muntik na. Pero nakabili siya ng panibagong tiket, at sa pagkakataong ito, mag-isa siyang sumakay. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito.